Okay, magandang araw mga kabadits, no? So, ang problema naman natin ngayon ay ayaw na naman umandar, no? So, kung mapapansin nyo kanina, panay lang ang redondo. So, yun yung problema. So, i-check muna natin tong kuryente kung meron bang kuryenteng lumalabas sa kanyang spark plug, no? So, yun yung ating unang step sa pag-trouble ng mga ganitong issue, no? So, kung may lumalabas bang kuryente sa kanyang spark plug. So, ayan mga kabadits, no? Paparedondohin natin tapos papa-check natin kung may kuryente pa lumalabas. Up. Sige pa. Up. Okay, mga kabadyals, no? So, napansin nyo na walang lumalabas na kuryente sa kanya spark plug. So, ayan ang problema. Bakit walang kuryente lumalabas sa kanya spark plug, no? So, check na rin natin yung kanyang fuel line, yung kanyang fuel pump kung naglalabas ba ng kanyang gasolina, no? So, yun yung pangalawa natin gagawin sa pag-check, no, para matrouble natin kung ano nga ba yung dapat natin gawin dito. So ayan mga kapatid, yung ating simpleng idea, no. So check natin ang kanyang fuel pump kung nagbubuga ng gasolina. So ayan mga kapatid, no. So wala namang problema sa fuel pump, nagbubuga ng gasolina, pero walang kuryente lumalabas sa kanyang spark. Okay, ito mga kapatid, dito naman tayo dadako sa supply. So i-check natin yung supply dito ng positive dito sa kanyang socket dito sa ignition coil, no. So, yung kulay brown wire, kung meron pa siyang 12 volts supply, no? So, i-check natin yan mga kapatids. So, ito yung ating gagawin. So, ayan, mga kapatids, no, meron naman siya supply, so walang problema sa supply. So, ibig sabihin, walang problema yung supply ng kuryente papunta dito sa likod. Ayan, mga kapatids, no? So, napansin niyo, 12 volts ang reading niya. So, walang problema. So, pangatlo natin gagawin dito, i-check natin dito, yung kanyang pick-up coil, no? So, i-check natin yung rinse ng kanyang pickup coil kung maganda pa ba. So ayan mga kapatid, yung ating mga simpleng galawan, simpleng idea, simpleng tips tungkol dito sa pagtotrouble ng mga ganitong ayaw mandar na nagbubuga naman ng gasolina ang kanyang fuel pump. Pero walang kuryente ang kanyang spark plug o ignition coil, no? So hindi naglalabas ng kuryente. So yan yung problema ng customer. Ito yung ating susolusyonan ngayong araw na to kung paano natin mapapandar ito mga kapatids, no? Okay, ito mga kabadyals, no? So, walang problema dun sa supply ng positive galing sa accessory, no? So, ang gagawin na natin, susunod na natin i-check dito yung kanyang pick-up coil o yung pulsar coil, no? So, para ma-check natin kung meron pa bang gumagana pa ba ang kanyang pulsar o pick-up coil, no? So, ganito yung pag-check niyan mga kabadyals, no? So, gagamit tayo ng multi-tester dito para ma-check natin yung kanyang range kung gumagana pa ba ang kanyang pulsar coil, no? So, itong red socket na to na may tatlong wire, so ito yung ating para dun sa ating pickup coil, no? So, tatlong wire yan, isang puti na may guhit na pula, so yun yung kanyang positive, no? So, tapos yung negative niya ay yung kanyang green na may guhit na puti. So, doon natin ilalagay yung ating pang test, no? So, tapos ipopost natin ang ating multi-tester sa 2K ohms, no? So, para ma-reading yung kanyang range kung malakas pa ba. So, ang wire nga pala nito ay kulay pula, puti na may guhit na pula. So, tapos yung negative niya ay green na may guhit na puti. So, yun yung pagtatest. Tapos, ipoposition natin yan sa 2K ohms para ma-reading natin kung gaano pa ba kalakas o mahina na yung kanyang pick-up coil. So, ayan mga kabadgets, no? Pansin nyo, malakas pa. Halos 384 pa ang range. So ibig sabihin wala pang problema yung kanyang pickup coil. So hindi dito ang problema niyan mga kabadis, no. So yun yung ating pag-check step by step kung paano natin papaandarin ang unit, no. So ayan mga kabadis. Okay yan mga kabadis, no. So okay naman lahat. Dito na tayo sa final. Ito na yung final natin na gagawin. Dadiagnose natin yung unit. So dito malalaman na natin kung ano yung problema. So ito yung final natin gagawin, no. So, itadiagnose natin para ma-check natin kung ano yung naging problema niya. So, ayan mga kabadget yung ating simpleng idea, no? So, ayan, ikinukunik ko na yung ating OBD scanner para ma-test natin kung ano nga ba yung kanyang naging problema. So, ayan yung ating final na gagawin mga kabadget. So, ito, meron siyang dalawang error code, no? Sa nababasa ko rito ay medyo malabo dahil medyo blurred yung ating ayan, meron siya oxygen sensor at yung isa ay yung kanyang
fuel injector circuit. So yun yung problema. So okay, yan mga kabadyos, no? So, pinakita na ni OBD scanner yung kanyang problema. So, ang naging problema nito, yung kanyang fuel injector circuit na nagkaroon ng problema. Kapag nga pala ang unit natin ay hindi gumagana yung kanyang fuel injector, so, ibig sabihin yan, hindi rin yan maglalabas ng kuryente. So, magkatugma ang fuel injector natin at ang ating kuryente ng ignition coil, no? So, kapag walang kuryente yan, ibig sabihin hindi gumagana ang fuel injector. Kapag hindi gumagana ang fuel injector, hindi rin maglalabas ng kuryente. Yun yung magandang kombinasyon ng ating unit, no? So kapag hindi gumagana ang fuel injector, hindi maglalabas ng kuryente. So yan yung abilidad ng ating Bajaj RE na napakagaling ng pagkakagawa, no? So ayan mga kabajads. So itinuro na ni scanner yung ating ito trouble. Yun yung fuel injector circuit. Ibig sabihin, may problema sa wire. So, ayan, tatanggalin natin yung mga sakit dito sa ating throttle body para ma-repair natin na maayos yung mga wire dito, no? So, ayan mga kabajads, yung ating i-repair, no? So, ayan, napansin na natin yung isang putol na wire, yung positive ng fuel injector, no? So, ito yung nanggagaling dun sa ECU. So, ayan mga kabajads, at putol na yung kanyang positive ng wire ng ating fuel injector. So, ayan mga kabajads yung ating re-repair. Okay, ayan mga kabajads, no? Isang wire lang ang nagka-problema yun sa kanya fuel injector circuit. Ito yung pinaka-positive ng ating fuel injector. So, yan yung ating re-repair mga kabajads, no? So, isang wire lang, talaga namang problemang malaki na. So, buti na lang, meron tayong OBD scanner. So, napakalaking tulong talaga ng mga OBD scanner. Kahit mumurahin lang yan mga kabajads, ay malaking tulong sa atin yan mga kabajads, no? Dahil magiging reference natin yan sa pagre-repair ng mga ganitong problema mga kabajads, no? Tulad dito, hindi umaandar yung unit, wala lumalabas na kuryente sa kanyang spark plug pero nagbubuga ng gasolina ang kanyang fuel pump. So hindi makakalain na dito lang pala ang problema. So ayan mga kabajads, yung mga simpleng idea tungkol sa ating mga ganitong unit ng Bajaj RE, no? So napaka-inam talaga na meron tayong mga OBD scanner na dala-dala. Kahit hindi tayo mekaniko, pwede tayong magdala ng mga ganyang OBD scanner para naman meron tayong pan-trouble sa mga panahon na kailangan nating i-trouble ng sarili yung ating unit. So ayan mga kabajads. Okay, yan mga kabajads, na-repair na natin yung wire, isang wire, no? So tapos i-delete na natin yung kanyang error code at i-check natin kung maglalabas na ba ng kuryente yung spark plug. So ayan mga kabajads yung ating idea. So sundan nyo lang yung mga ganyang step by step, malamang sa malamang na makukuha nyo din kung paano nyo paandarin ng unit kapag nangyari sa inyo yung ganitong issue. So ayan mga kabajads, no? Okay, ito mga kabajads, i-check na natin kung maglalabas na ba ng kuryente yung spark plug, no? So ayan mga kabajads. Yeah. Hey. Okay na, okay na. Ito pa. Okay na, okay na. So ayan mga kabajads, no? Kung napansin nyo, naglabas na ng kuryente yung kanyang spark plug. So yun lang ang naging problema niya, yung kanyang wire ng fuel injector, kaya hindi na naglabas ng kuryente yung spark plug dahil magka-connection yan sa ating module, no? So ayan mga kabajads yung mga simpleng tips, no? So ayan, papaandarin na natin yung unit, ilalagay lang natin yung kanyang spark plug at itetesting na natin kung aandar yung unit mga kabajads. So yan yung mga simpleng idea natin tungkol dito sa ating unit ng mga kabajads. Okay, ayan mga kabajads, no? Nasolve na natin yung problema. Umaandar na yung unit, so yun lang yung problema. Sana nabigyan ko kayo ng konting idea tungkol dito sa mga ganitong issue na kapag hindi umaandar at ayaw maglabas ng kuryente yung kanyang spark plug pero gumagana ang fuel pump, no? So yun yung mga simpleng tips mga kabajads, no? Step by step tayo mga kabajads. So ayan, sana nabigyan ko kayo ng konting idea dito sa video na to. So maraming salamat uli sa inyong lahat mga kabajads.